way, ito po, ako po ang inyong lingkod, Jason Metrillo po, ang latak ng magkakapatid. So, latak kasi ibig sabihin, ako nilas eh. So, ako po yung gunsmith na naka-assign sa mga double action pistol. Alam niyo na yun, may gigagamit sa production, yung may double action. Alam niyo na yun. Mga kasi mga nabalitaan at nakarating sa akin mga balita. Mas na to, actually, bago ko nga ito ginawa, mayroon ulit nagtanong sa akin na, Sir, may binili po akong mga parts. Sabi daw po, pag kinabit daw po ito, kagaya daw po ng gawa nyo. Ibig ganon, parang ibang-iba. So, sa video natin po ngayon, papaliwanag natin kung paano mo ba malalaman na yung production gun ay tinirigger job ko. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Alright, okay, sa wakas po, natuloy din ang request ng karamihan na magsagawa raw po ako ng video para sa mga inquiry ng karamihan. So, welcome po sa ating YouTube channel na Double Action Inquiry Channel. So, ang channel pong ito, by the way, ito po, ako po ang inyong lingkod, Jason Metrillo po, ang latak ng magkakapatid. So, latak kasi ibig sabihin, ako nilas eh. So, ako po yung gunsmith na naka-assign sa mga double action pistol. Alam niyo na yun, may gigagamit sa production, yung may double action. Alam niyo na yung mga baril na gagamit doon. So, ang channel pong ito ay ginawa natin tong content na to para bilang isang magsisilbing inquiry platform. So, ito po yung magiging daan sa mga client na hindi po ako ma-approach. Kasi aminado naman po ako, mahirap ako talaga approach kasi both sa busy ako, mahirap ang signal. So, dahil po dito, siguro magkakaroon sa kahit konting access. So, kung meron po kayong mga tanong, inquiry, so, pwede po tayong mag-comment down below at sasagutin po natin yan. Gagawa po tayong video para dyan. So, yun po ang content ng channel natin. So, para sa mga inquiry. Kung meron ba kayong nakita mga basketball na video ko, testing lang po yan. So, nag-testing pa lang po ako. So, ito po talaga yung ating content ng ating video. So, yung topic natin ngayon sa video to, no? Meron po kasi mga nabalitaan at nakarating sa akin mga balita, Parang may naamoy ako hindi maganda. ilang cases na to. Actually, bago ko nga ito ginawa, mayroon ulit nagtanong sa akin na, Sir, may binili po akong mga parts. Sabi daw po, pag kinabit daw po ito, kagaya daw po ng gawa nyo. Ibig ganon, parang ibang-iba. So yun, isa siya doon sa mga case na ganon. So, anong nangyayari daw po kasi sa outside, merong di umano na nagbebenta ng mga aftermarket parts para sa mga production guns na ipinapakita yung finished product ko, which is yung aking tinrigger job. So alam nyo naman yan, yung mga trigger job ko. So papakita sila ng finished product, then ipapakalibit yung finished product ko, then pag nakalibit, syempre si client hanga. So sasabihin ng nagbebenta, pag kinabit niya to, ganyan ang kakalabasan. So yan ang nangyayari outside. So okay lang naman yun, marketing strategy, natural lang naman yan. Pero ngayon, ginawa natin tong very first video na ito para i-educate yung mga tawag ba nila doon? Pyro ba? Correct me if I'm wrong, Pyro yata tawag doon sa mga baguhan na sa shooting industry na pumuputok. So yung mga baguhan, syempre, hindi tayo kilala, hindi alam kung anong pagkakaiba ng gawa ko sa iba. So wala naman akong against sa mga aftermarket parts. In fairness, okay naman sila. Against stock versus stock. Tapos kabit naman aftermarket parts, okay naman yun. Nag-improve naman. Pero kung sasabihin mong katulad ng ginagawa ko, ibang-iba po yun. So, sa video natin po ngayon, papaliwanag natin kung paano mo ba malalaman na yung production gun ay tinirigger job ko. So, yan po ang ipapaliwanag natin ngayon. So, una-una, ang isang double action pistol na tinirigger job ko, unang-unang babasin mo dyan, yung double action niya. Makikita nyo, no? Yung double action niya, yung original niya from stock, medyo umiksi ng very minimal lang naman. So, napakaliit lang. So, umiksi siya ng bahagya. Yung, ang tawag nito ay yung travel, double action travel. Medyo lumiliit ng bahagya compare sa stock. Tapos, yung reset niya, umiiksi. Yung reset travel niya, umiiksi din. And then yung slack niya,
kung tawagin naman ng USA, wall, ang tawag nila doon, wall. Dito, slack. Ito yung space. Parang, alam yung warning wall bago yung kalabit. So, slack ang tawag namin doon sa US is wall. So, mas pinapaliit ko kumpara sa stock na medyo malaki. Pero ito naman, yung pagdating naman sa wall, choice nyo naman kung gusto nyo maliit, malaki, kasi merong iba ang gusto malaking wall. Iba naman gusto maliit. Ako, yung mga gawa ko, karamihan kasi ang gusto maliit. So, yung standard ko is maliit ang ginagawa ko. Pero kung gusto nyo naman malaki, pwede naman. So, by request. By request po yun. So, ayun. So, umiiksi yung slack, umiiksi yung reset. So, yung reset natin, hindi lang to basta maiksi. Meron itong parang tension, pressure na para bang hinihigop yung daliri nyo papuntang reset. So, hindi lang to, although hindi natin makikita sa video yun, pero kung makakalabit kayo ng actual, yung reset na ginagawa ko, hindi lang basta siya maiksi. So, meron din siyang pressure para, ang purpose kasi nito, ginawa ko yung setup na yun, for double tapping. So, pag ganun ang setup na reset natin, makakapag-double tapping kayo nang para bang kayong naka 1911. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam. So, yung mabilis putok. Mga ganun tayo. So, ayun. Tapos yung sukat naman natin, yung stock na double action, pag sinukat mo yun, nag-range yun ng 10 to 11 pounds. So, pag ginawa ko siya, ang standard ko ay 7.5. So, mag-umpisa akong 7.5. So, pag ginamit niya, nabagsak pa yan. Kasi umuupo yung spring natin katagalan. So, yun. From 7.5. 7.5 to na smooth. So, hindi masyadong ramdam yung tension na 7.5. Parang hindi siya 7.5 kasi dahil sa smoothness niya. So, isa po yun sa karakteristik ng mga gawa ko. Yung smoothness ng kalabit. Wow naman! Wow! So, ayun. And then, yung single action naman, from 3.5 to 4, yun yung stock eh. Pag sinukat mo 3.5 to 4, ginagawa ko yung 2 pounds to 2.5. Galing ha? So, yun po yung mga pagkakaiba. And then, ito ba mababasin nyo sa lahat ng gawa ko, smooth ang kasa. Kasi kung makikita nyo po, no, yung sayad ng hammer sa slide is tangent kapag ginawa ko. Pero pag stock, medyo mataas. Kung makikita nyo sa illustration natin, sa papakita natin, halos sumasayad lang yung slide pag kumakala sa hammer. So, pag yan medyo mataas, hindi ko po gawa yan. Yun po ang sigurado. So, doon pala makikita nyo na yung pagkakaiba ng gawa ko sa hindi ko gawa. So doon po natin malalaman ang pagkakaiba paggawa ko sa hindi. So, ayan po, paksa natin sa video natin ngayon. So, sana natulungan ko po ang karamihan at sana hindi na kayo magoyo. Biro lang ako. Nagbibiro lang ako. Joke lang. Ayan, kasi marami tayong client na bakit daw ganun, bakit daw ganyan. So, gawa tayong video ganito. Kaya, nirequest din nila to. Yan, pinilit ko may sa katuparan. Huwag mahirap. Ayan, nag-ano pa ako ng editor. So, medyo... Ayun, sana natulungan ko po kayo ngayon. Yan po ang paksa natin sa video natin. So, next time, kung meron po kayong mga tanong, inquiries, just comment down below at sasagutin po natin yan. So, yan po. Salamat po.